Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. Yan. Ngayon nga pala guys, isasagutin tayong isa nating subscriber. Yan, bali nagtatanong siya na paano ba malalaman kung mag-iitlog na yung ating mga Clarkie o itong ating red swamp. Yan, meron tayo ditong mga red swamp guys. Yan, ito yung sample natin. Ito kasing age nitong ating red swamp na to, yan, halos ano na to, 3 months. Yan, compare kasi natin guys sa Australian red claw, mas mabilis kasing maging adult guys tong ating mga crayfish na ganito, mga Clarkie natin. Yan, kasi 3 months lang, pwede na silang magbuntis or pwede na silang magbreed. Yan, kaya ito, kung makikita nyo to guys, to sample natin, yan, 3 months pa lang yan. Pero pwede nang mag-breed to guys tong gantong edad na 3 months. Yan, 3 to 4 months kasi pwede na silang i-breed. Yan, mas mabilis siyang i-breed compare sa mga ARC na aabot siya ng 5 to 6 months. Swerte na yung maka 4 months ka sa ARC na magbuntes. Pero kalimitan kasi doon, adult size talaga or adult stage nila ng mga ARC is nasa 6 months guys. Yan. Bali may isang sample tayo dito sa isang lagayan natin, inihiwalay natin kanina. Yan, para mapakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng mga Clarkie natin bago magkaroon sila ng itlog sa kanilang belly. Yan, bali dito, yan, meron tayo dito mga craylings na mga Clarkie natin, red swamp saka red Clarkie. Yan, maliliit pa lang to guys, halos 3 weeks pa lang to simula nung na-hatch tong ating mga craylings dito. Yan, tapos ito 2 days pa lang to na na-hatch tong ating red Clarkie dito. Yan, puro red Clarkie lang yung nandito sa ating planggana na to. Nakabibigay ko lang kanina nitong ating mga PO2. Yan, inaantay ko lang na maubos yan guys bago ko sila lagyan ulit ng panibagong pagkain. Yan, medyo mas malalakas kasi kumain guys yung mga Clarkie kesa do sa mga Australian red claw natin. Kasi ito sila kahit sa umaga medyo active sila. Compare natin do sa ating Australian red claw na kalimitan pag medyo madilim na saka nagiging active yung ating mga Australian red claw. Hindi kagaya nitong ating mga Clarkie. Yan, halos 300 pieces guys tong na-hatch natin dito sa planggana na to guys. Ewan ko lang kung kita nyo sa video. Ayan yung may mga orange na yan. Yan, yan yung ating mga craylings ng ating red Clarkie guys. Yan, mga after 1 month guys, pag lumaki na sila dyan, lilipat na natin sila doon sa iba nating mga rep tab para i-grow out na. Yan, tapos ito guys yung ating inihiwalay na red swamp. Yan, papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura na pagbago na silang mag-itlog. Ito guys, so halos wala pang 3 inches to, halos 2.5 to 2.8 pa lang tong ating red swamp na to guys. Yan, mamaya isusum natin guys para makita nyo yung itsura nitong ating buntis na red swamp. Yan, ayaw lang mag-focus. Yan, mamaya ayusin lang natin yung camera guys, tapos papakita ko sa inyo yung itsura niya. Yan, ganito itsura niya guys. Yung makikita nyo na parang puti-puti sa part ng buntot niya. Yan, yan yung magiging itlog guys. Yan, yan yung palatandaan na buntis na yung inyong mga Clarkie. Yan, dyan sa may buntot. Kasi 'di ba yung ating mga crayfish, kung mapapansin nyo dun sa part na malapit sa belly,
yung may puti, kalimitan yung sperm. Yun yung nagiging sign natin, di ba, pag buntis na yung ating mga Australian Red Claw. Pero dito guys, sa mga Clarkie, yan, ito yung basihan natin pag magbubuntis na yung o mag-iitlog na yung ating mga Clarkie guys. Check nyo lang yung mga buntot nila. Yan, doon nyo makikita yung mga eggs na malapit ng pumunta sa belly nila guys. Kahit yung ganito kaliit guys na size, marami nang nagiging anak yan or marami nang nagiging itlog yan. Umaabot yan ng 150 to 300 pieces ang kaya niyang ma-hatch sa isang ganito kalaking Clarkie guys. Yan. Saka bigyan ko kayo ng tip guys, pag meron kayong mga Clarkie, huwag nyong masyadong bibigyan ng mga feeds. Yan, yun kasi yung magiging problema nyo pag meron kayong mga buried na mga Clarkie. Yan. Kaya nasabi ko guys na medyo bawasan nyo yung pagpapakain ng feeds sa mga buried na mga crayfish natin. Yan. Yun kasi yung nagiging cause para magkaroon ng fungus yung kanilang pinaglalagyan. Yun yung nagiging cause para ilaglag nila guys yung mga itlog nila sa mga belly nila. Yan. Kaya medyo iwas or bawasan nyo ng konti yung pagpapakain nyo ng feeds. Yan. Tapos bawasan muna natin ng dumi itong ating tank dito. Yan. Kasi every week yan, binabawasan ko ng dumi yan para mapanatili natin yung linis ng tubig natin dito guys. Yan. Napakatipid alagaan guys ng ating mga crayfish. Yan. Kahit di na kayo gumastos ng mga feeds, pwede guys, maghanap lang kayo sa kung may malapit sa inyong mga palayan dyan, maghanap lang kayo ng mga snail. Pwede nyo nang ipakain yan guys. Tanggalin nyo lang yung shell, tapos ilaglag nyo lang dyan sa kanilang mga lagayan. Sila na ang kakain nun. Tapos kung meron kayong mga halaman dyan, mga water plants, yan, mas gusto nila yon guys, lalo itong mga Clarkie na ganito, mas gusto nila yung mga plants. Yan, diba? Kung mag-aalaga kayo ng ganito guys, makakatipid na kayo sa mga pang-ulam. Yan. Pero mas suggested talaga kung food consumption, mas maganda guys yung mga Australian Red Claw kasi nalaki sila talaga. Compare natin dito guys sa ating mga Clarkie, yan, nalaki lang kasi ito ng mga 3 to 4 inches. Yan, swerte na yung lumaki sila guys ng 5 inches. Pero sa lasa naman guys, halos same lang naman sila. Yun nga lang, mas malaki talaga yung mga Australian Red Claw. Yan, saka marami tayong pwedeng gawing luto guys sa ating mga crayfish. Hindi lang sila pang pet, pwede rin silang kainin. Yan. Lahat yan, edible yan guys. Saka napakasimpleng alagaan, hindi mo kailangan mag-google ng oras talaga para bantayan sila. Pakainin mo lang sila, linisan mo lang ng tubig, okay na yon. Hindi mo kailangan mag-effort ng matindi guys para alagaan sila. Yan. So paano guys, dito ko na nga pala tatapusin itong video na to. Fish out! Every time.